Nyanig ang buong lungsod ng Cebu sa pagkawala ng isang batang ina na nagngangalang Lia Reyes, 27 taong gulang, isang empleyado sa isang malaking department store sa Ayala Center, na naglaho na parang bula habang pauwi mula sa trabaho noong gabi ng Sabado, ika-negatibo 23 ng Nobyembre, 2025. Ang insidente ay agad na pumukaw ng malawakang atensyon matapos matuklasan ng mga otoridad ang mga paunang indikasyon na nag-ugnay sa kaso sa isang sindikato ng iligal na pagbebenta ng organ na pinaghihinalaang matagal ng kumikilos sa iba't ibang rehiyon sa Visayas. Ayon sa pahayag ng pulisya, huling nakita si Elia sa isang footage bandang 7:17 ng gabi, naglalakad patungo sa parking lot ng mga motorsiklo sa likod ng gusali. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sandali siyang huminto, tila may sinasagot na tawag sa kanyang telepono. Ngunit sa loob lamang ng 30 segundo, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa dilim. Ang kanyang katawan ay marahas na hinila patungo sa isang madilim na bahagi na hindi naabot ng kamera. Ang motorsiklo ni Elia ay natagpuang maayos na nakaparada, kumpleto pa ang helmet na nakasabit sa manibela, ngunit wala na ang kanyang mga personal na gamit tulad ng bag at telepono. Inireport ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Elia matapos siyang hindi umuwi hanggang hating gabi. Si Marco Reyes, ang kanyang asawa, ay halos hindi makapagsalita sa harap ng mga reporter. Nanginginig ang boses habang pilit na pinapakalma ang sarili. Walang problema si Elia, wala siyang kaaway o utang na maaaring maging motibo para sa ganitong krimen. Hindi siya ang tipo ng tao na aalis ng walang paalam. Sobrang nag-aalala kami, halos pabulong niyang sabi, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Sa paunang investigasyon ng Cebu City Police Office, natagpuan ng crime scene operatives ang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi malapit sa kinaparadahan ng motor. Nakasulat dito ang isang serye ng mga letra at numero, 07G, na pinaghihinala ang isang code na ginagamit ng mga salarin sa kanilang komunikasyon. Nakuha rin ng pulisya ang isang itim na guwantes na may mga bahid ng tila na tuyong dugo. Ang mga ebidensyang ito ay agad na ipinadala sa SE Forensic Group para sa masusing pagsusuri. Ang kaso ay naghasik ng lagim at takot sa mga residente ng Cebu at mga kalapit na lugar. Nagkabit ang mga mamamayan ng mga tarpaulin na may mga paalala sa kaligtasan sa iba't ibang kanto, lalo na sa mga rutang madalas daanan ng mga babaeng manggagawa. Ang social media ay binaha ng mga post ng pakikiramay at panawagan, gamit ang hashtag na Hanapinsilya, na humihiling sa pulisya na kumilos ng mabilis. Ang mga barangay tanod, na matagal nang hindi aktibo sa ilang lugar, ay muling nag-organisa ng mga nightly patrols. Sa kabilang banda, isiniwalat ng mga otoridad na may 2 pang ulat ng pagkawala ng mga kababaihan sa loob ng nakalipas na 3 buwan sa mga lugar ng Mandao at Lapu-Lapu City, na may halos parehong pattern, na wala habang pauwi mula sa trabaho sa gabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang mga biktimang iyon. Isang malakas na hinala ang lumutang, ang sindikato ng organ trafficking ay muling nananalasa, at ang kanilang target ay mga babaeng nag-iisa sa gabi. Ang paghahanap ay patuloy na isinasagawa sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga pantalan at mga paupahang bahay sa mga liblib na barangay na dati nang naging lokasyon ng mga kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa human trafficking. Ngunit hanggang sa sandaling ito, ang kinaroroonan ni Elia Reyes ay nananatiling isang malaking misteryo na nagpapatigil sa paghinga ng buong lungsod sa matinding pangamba. Muling sinuri ng isang pinagsanib na puwersa mula sa Kifi ang mga huling sandali ni Elia bago siya mawala. Ipinakita sa isang mas malinaw na kuha mula sa TV ng isang kalapit na karinderya ang isang lalaking nakaitim na jacket na tila nagmamanman sa biktima simula pa noong hapon. Kitang-kita siyang sumusunod kay Elia mula sa malayo at nawala sa paningin ilang sandali bago ang insidente. Nakatuon ngayon ang pulisya sa pagkakakilanlan ng misteryosong lalaking ito. Samantala, natuklasan sa pagsisiyasat sa paligid ng lugar ang mga bakas ng gulong ng isang sasakyan na huminto ng sandali. Nagpapahiwatig ito na ginamit ng mga salarin ang isang sasakyan, malamang ay isang van, upang itakas ang biktima. Ang mga bakas ay nagtapos sa isang maliit na eskinita na patungo sa isang lugar na puno ng mga abandonadong bodega. Isang lugar na minsan nang ni-raid ng pulisya noong 2023 dahil sa hinalang ginagamit itong taguan ng mga iligal na organ.
Agad na hinalughog ng kapulisan ang nasabing bodega noong Lunes ng madaling araw. Sa loob, natagpuan ng mga opisyal ang 5 cooler box na may mga nakasulat na random na code, katulad na natagpuan sa sulat malapit sa crime scene. Ang isa sa mga cooler box ay basa-basa pa, at may matapang na amoy ng kemikal, isang senyales na may naganap na aktibidad ilang oras lamang bago ang raid. Gayunpaman, walang anumang palatandaan ng biktima. Ipinakita sa digital investigation na ang huling tawag na pumasok sa telepono ni Ilya ay mula sa isang hindi kilalang numero na na-deactivate na 2 oras lamang matapos ang insidente. Ayon sa telecommunication company, ang numero ay konektado sa isang prepaid SIM card na binili ng walang opisyal na pagkakakilanlan. Hinala ng pulisya na ang numerong ito ang ginamit upang painin ang biktima sa isang mapanganib na lugar. Ang testimonya mula sa isang saksi ay lalong nagpatibay sa teorya ng isang organisadong sindikato. Isang street vendor ang umamin na nakakita siya ng isang itim na Toyota Hiace van na mabilis na umalis mula sa parking area ilang minuto matapos mawala si Ilya. Ngunit nagulat lamang ang saksi matapos pumutok ang balita sa media dahil sa una inakala niyang simpleng away lang ang nangyari sa likod ng gusali. Ang takot ay kumalat na sa buong Cebu. Ang mga babaeng manggagawa ay sama-sama nang umuwi. Ang ilang kumpanya ay nagsimulang magbigay ng shuttle service para sa kanilang mga empleyado tuwing gabi. Ang mga organisasyon ng kababaihan tulad ng Gabriela ay bumaba sa mga komunidad upang magbigay ng suporta at igiit ang pagpapabuti ng ilaw sa mga kalsada sa mga delikadong lugar. Ang imbestigasyon ng pulisya ay nakatuon na ngayon sa isang kriminal na network na minsan nang nabuwag sa Maynila at Davao dahil sa parehong modus operandi. Tinatarget ang mga babae sa oras ng uwian, at kinukuha ang kanilang mga vital organs para ibenta sa ibang bansa. Ayon pa sa intelligence reports, ang sindikatong ito ay lumipat sa Cebu dahil ang mga baybayin nito ay nagpapadali sa paglipat ng mga kalakal sa pamamagitan ng mga lihim na ruta sa dagat. Sa bahay ng pamilya Reyes, bawat oras ay parang isang walang katapusang paghihintay. Si Marco ay patuloy na nagbabantay sa harap ng pinto, walang tigil na nakatitig sa kanyang telepono, umaasa sa isang tawag mula sa kanyang asawa. Ang kanilang 4 na taong gulang na anak ay paulit-ulit na nagtatanong, kailan po uwi si Mama? Ang tanong na iyon ay parang punyal na sumasaksak sa puso ng sinumang makarinig. Lalong pinalawak ang paghahanap, kabilang na ang pagsisiyasat sa mga border ng Karatig probinsya, pag-imbestiga sa mga kahinahinalang medical personnel, at pagsubaybay sa mga transaksyon ng organ sa dark web. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring katiyakan na makakapagpakalma sa pamilya at sa mga residente. Lahat ay kumikilos ng mabilis, ngunit tila mas mabilis tumakbo ang oras kaysa sa pag-asa. Ang paghahanap kay Ilya Reyes ay pumasok sa isang bagong yugto ng matunto ng pulisya ang bakas ng komunikasyon ng mga salarin sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na messaging group na matagal nang ginagamit ng sindikato para sa kanilang mga transaksyon. Mula sa limitadong wiretapping, natuklasan ang isang timecode na pinaniniwala ang deadline para sa paglipat ng biktima sa ibang lokasyon. Ang impormasyong ito ay nagpatibay sa hinala na si Ilya ay buhay pa, ngunit nasa isang kritikal na sitwasyon na may takdang oras. Sa kabilang dako, pinuntahan ng mga investigador ang isang paupahang bahay sa barangay Bajingkulon matapos iulat ng isang residente ang malakas na ingay mula sa bahay noong gabi ng pagkawala ni Ilya. Inamin ng may-ari ng paupahan na ipinaupa niya ang bahay sa 2 lalaki na nagpakilalang mga teknisyan ng isang proyekto. Ngunit 2 araw na silang hindi nagpapakita. Sa loob ng bahay, natagpuan ng mga opisyal ang mga plastik na tali na nakakabit pa sa isang haligi, ilang hibla ng mahabang buhok, at isang surgical mask na nakakalat sa sahig. Ang mga natuklasan ay nagbunga ng espekulasyon na ang paupahang bahay ay ginamit bilang pansamantalang piitan bago ilipat ang biktima. Ngunit walang anumang bakas na nagtuturo kung saan siya dinala. Ang mga kuha ng kamera sa isang highway checkpoint ay nagpakita ng isang itim na van na may parehong mga katangian tulad ng naunang pinaghihinalaan na dumaan patungo sa direksyon ng Pier 3 bandang 10 oras 10 minuto ng gabi. Noong gabi ng insidente, 2 armadong lalaki na nakasuot ng itim na maskara at sombrero ang nakitang nakaupo sa harap. Ang bakas ng sasakyan ay nawala sa isang maliit na pantalan na karaniwang ginagamit para sa pagbaba at pagkarga ng mga kontrabando sa hating gabi. Agad na hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa pantalan,
Sinuri ang mga bodega ng mga mangingisda at sinuyod ang mga maliliit na bangka na nakaparada. Ngunit wala pa ring resulta. Pinaghihinala ang kabisado ng mga salarin ang mga lihim na ruta sa dagat na mahirap masubaybayan ng radar. Sa parehong araw, inilabas ng forensic team ang paunang resulta ng pagsusuri sa itim na guwantes na natagpuan malapit sa crime scene. Mayroong pinaghalong ethe mula sa dalawang magkaibang individual. Ang isa sa mga ito ay hindi nakarehistro sa pambansang criminal database. Natagpuan din ang bakas ng isang uri ng pampatulog na nagpapahiwatig na posibleng pinatulog muna ang biktima bago dalhin. Patuloy na lumalaki ang presyon mula sa publiko. Nagsagawa ang mga mamamayan ng isang solidarity vigil sa gabi sa pamamagitan ng pagsisindi ng mga kandila sa Plaza Independencia. Ang mga poster ng mukha ni Ilya ay idinikit sa bawat patrol car at bus stop. Samantala, ang mga komento sa social media ay umabot na sa libo-libo bawat minuto na nananawagan sa ilalim ng hashtag na Hanapin si Ilya na ngayon ay trending na sa buong bansa. Ngunit lalong tumindi ang tensyon matapos makatanggap ang pulisya ng isang anonymous na mensahe sa pamamagitan ng kanilang opisyal na online complaint box. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang pangungusap, kung gusto ninyong mahanap si Ilya, hanapin ninyo siya sa lugar na dati ninyong binaliwala. Ang pangungusap na iyon ay nagbunga ng iba't ibang interpretasyon. Hinahamon ba ng salarin ang mga otoridad, o ang mensahe ba ay isang mahalagang pahiwatig mula sa isang taong may alam sa kinaroroonan ng biktima? Habang lalong nagiging komplikado ang palaisipan, inamin ng mga otoridad na sila ay nakikipagkarera sa oras. Ang imbestigasyon ay nakatuon na ngayon sa isang lokasyon na hindi pa nagagalaw sa kasong ito. Isang lugar na maaaring naglalaman ng mga susing detalye tungkol sa pagkawala ni Ilya o maging sa kinaroroonan ng sindikato na matagal nang kumikilos sa dilim. Lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa susunod na hakbang. Bawat oras na lumilipas ay isang malaking presyon. Bawat pahiwatig na huli ng matuklasan ay maaaring magbago ng tuluyan sa kapalaran ng biktima. Nakatuon na ngayon ang mga investigador sa anonymous na mensahe na natanggap ng pulisya. Kung gusto ninyong mahanap si Ilya, hanapin ninyo siya sa lugar na dati ninyong binaliwala. Ang mensaheng iyon ay nagtulak sa mga otoridad na muling suriin ang mga lugar na dati nilang itinuring na hindi mahalaga. Isa na rito ang isang malaking drainage tunnel malapit sa parking lot kung saan nawala si Ilya. Ang tunnel na iyon ay madalas na natatakpan ng mga damo at bihirang suriin dahil itinuturing na walang direktang access sa pangunahing kalsada. Ngunit nang pasukin ito ng AC team at ng GSM unit, ilang beses tumahol ang police dog sa isang partikular na punto. May naamoy itong amoy ng tao. Agad na naglagay ng police line ang mga otoridad at sinimulan ang mas detalyadong investigasyon gamit ang mga espesyal na kamera. Ngunit ang tunnel ay may maraming sanga patungo sa iba't ibang madidilim na direksyon na parang isang maze na sinadyang gamitin ng mga salarin upang maglaho ng bakas. Kasabay nito, masusing pinag-aralan ng pulisya ang mga talaan ng iligal na transaksyong medikal na nakuha mula sa naka-encrypt na messaging group. Mayroong listahan ng mga code ng organ na ipinadala sa iba't ibang lungsod sa baybayin, kabilang ang Cebu, na may delivery code na P0P2D. Isang code na halos kapareho ng nasa misteryosong sulat na natagpuan sa crime scene. Hinala ng mga investigador na ang numerong iyon ay maaaring ang pagkakakilanlan ng biktima na magiging kalakal sa brutal na krimeng ito. Isang dating miyembro ng sindikato na ngayon ay nakakulong ang nagbigay ng isang nakakagulat na testimonya. Sinabi niya na sa loob ng 2 taon, ang Cebu ay naging isang ligtas na ruta para sa paglipat ng mga organ papunta sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga iligal na cargo ship. Sinasabing kumukuha ang mga salarin ng mga underground na doktor upang magsagawa ng mabilis na operasyon sa mga lokasyong malayo sa publiko bago ipadala ang mga organ sa pamamagitan ng dagat. Ang testimonya na ito ay lalong nagpatindi sa pangamba na paubos na ang oras para kay Ilya. Sinundan ng pulisya ang ulat ng mga residente tungkol sa isang masangsang na amoy mula sa isang lumang bahay na matagal nang hindi tinitirhan sa Barangay Guadalupe. Ang bahay na iyon ay dating isang maliit na klinika bago ito misteryosong nagsara noong nakaraang taon. Sa basement, natagpuan ng mga opisyal ang mga bakas ng stretcher, mga bote ng pampakalma, at mga natuyong mansa sa sahig.
Ang kapaligiran ay nakakapangilabot na tila nag-iwan ng mga bakas ng isang medikal na aktibidad na isinagawa ng nagmamadali. Ngunit wala ng senyales ng biktima. Sa gitna ng masinsinang pagsisiyasat, sinuri rin ng mga investigador ang digital activity ni Ilya bago siya mawala. Natuklasan na 2 linggo bago ang insidente, naghanap si Ilya ng impormasyon tungkol sa mga part-time na trabaho sa internet. Sa kanyang email, mayroong komunikasyon sa isang tao na nagsabing makakapag-alok ng trabaho na may malaking sahod at flexible na oras. Hinala ng pulisya na ang email na iyon ay isang modus upang makuha ang biktima. Sa bahay ng pamilya, lalong naging hindi tiyak ang sitwasyon. Hinimatay ang ina ni Ilya matapos dalhin ng pulisya ang mga personal na gamit ng biktima para sa karagdagang pagsusuri. Samantala, ang kanyang asawa ay patuloy na nangungulekta ng bawat larawan ng kanyang asawa upang idikit sa mga karagdagang search post. Ang mga kapitbahay at residente ay sama-samang nagbabantay tuwing gabi, umaasang maililitaw na kahit anong makapagtuturo sa kaligtasan ni Ilya. Ngunit tumaas ang tensyon nang isang hindi kilalang tawag ang pumasok sa espesyal na hotline ng pulisya noong Martes ng madaling araw. Isang malalim na boses ng lalaki ang marahang narinig, putol-putol. Kung gusto ninyo siyang makitang buhay, huwag ninyong pakialaman ang ruta sa dagat ngayong gabi. Pagkatapos noon, naputol ang linya at hindi na matrace ang numero. Ang maikling mensaheng iyon ay nagpatibay sa hinala na malapit na ang paglipat sa biktima. Ang pulisya ay nahaharap ngayon sa isang malaking sugal, sundin ang babala at mawala ng bakas, o labagin ito at isugal ang buhay ng biktima. Lahat ng hakbang ngayon ay kailangang pagdesisyonan ng may bilis at katumpakan. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbago sa kapalaran ni Ilya magpakailanman. Samantala, ang buong Cebu ay patuloy na nagbabantay sa bingit ng takot, naghihintay sa kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Ang gabi na maaaring maging hantungan ng lahat. Matapos matanggap ang anonymous na banta sa telepono, hindi nagpatinag ang kapulisan ng Cebu. Bagamat nagbabala ang salarin na huwag pakialaman ang ruta sa dagat, lalo pang hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa paligid ng Pier 3, mga pribadong pantalan, hanggang sa mga tagong daanan malapit sa Mactan Channel. Isang espesyal na intelligence team mula sa Maritime Unit ang lihim na ipinuwesto, nagpapanggap bilang mga mangingisda at mga tauhan ng pantalan. Bandang 11:46 ng gabi, nakita ng surveillance camera sa pantalan ang isang itim na van na may parehong mga katangian ng sasakyang pinaghihinalaang dumukot kay Ilya. Huminto ang sasakyan hindi kalayuan sa isang maliit na cargo ship na sadyang pinadilim ang mga ilaw. 2 lalaking nakaitim na jacket ang nakitang nagbaba ng isang malaking kulay abo na kahon, sapat ang laki para paglagyan ng katawan ng tao sa isang hindi gumagalaw na posisyon. Ngunit walang tiyak na senyales na naglalaman ito ni Ilya. Tinitiyak lamang ng team na ang kahon ay maingat na inilipat, na para bang may dala itong napakahalaga o sensitibong bagay. Kasabay nito, sa isang police outpost sa Mactan, isang informant na matagal nang binabantayan ang nakitang nagbigay ng senyas patungo sa parehong barko. Agad na dinakip ang informant sa isang biglaang operasyon. Sa paunang interogasyon, inamin niyang isa lamang siyang tagadala ng mensahe. Ngunit alam niya na ang network ay naglilipat ng mga tao para sa tiyak na medikal na layunin. Samantala, sa command headquarters, nagtagumpay ang cybercrime unit ng pulisya na buksan ang bahagi ng naka-encrypt na pag-uusap na nagpapakita ng isang schedule ng pagpapadala ngayong gabi na may code na I07G, Final Extraction. Ang katagang key Final Extraction ay pinaghihinalaang tumutukoy sa operasyon ng pagkuha ng organ na isasagawa sa lalong madaling panahon. Sa panig ng pamilya ng biktima, lalong tumindi ang pangamba matapos makatanggap ang asawa ni Ilya ng isang maikling text message mula sa isang hindi kilalang numero. Humihinga pa siya pero hindi na magtatagal. Iyon lamang ang nilalaman ng mensahe, walang lokasyon, walang hininging ransom. Isang banta na lalong nagpakumbinsi sa lahat na hindi ito isang ordinaryong kidnapping. Ito ay isang organisadong krimen na kinasasangkutan ng kalakalan ng buhay ng tao bilang isang kalakal. Nagpasya ang pulisya na isundan ang kahon, susundan ang kulay abong kahon na dala ng mga salarin. Ginamit nila ang isang high-tech na drone na may infrared technology upang subaybayan ang paggalaw ng barko mula sa itaas.
Ang barko ay dahan-dahang gumalaw patungo sa isang madilim na bahagi ng karagatan na hindi karaniwang dinadaanan ng mga mangingisda sa gabi. Tumaas ang tensyon nang matuklasan ng radar system ang dalawang high-speed boat na walang pagkakakilanlan na gumagalaw mula sa kanluran na tila nagsisilbing mga escort para sa barkong sinusundan. Ang kanilang posisyon ay bumuo ng isang tatsulok na pormasyon ng depensa na nagpapahirap sa mga otoridad na lumapit ng hindi natutuklasan. Ngunit isang mahalagang sandali ang naganap. Nahagip ng kamera ng drone ang isang paggalaw ng kamay mula sa loob ng kulay abong kahon. Nakita lamang ito ng isang saglit na parang may isang taong sumusubok na itulak ang takip ng kahon mula sa loob o nagbibigay ng isang mahinang senyales na may tao pang lumalaban sa loob. Nagulat ang team. Kung iyon nga si Elia, napakaliit na lamang ng oras para sa pagsagip. Bawat segundo ay naging mahalaga. Lingid sa kaalaman ng publiko, inactivate na ng pulisya ang isang critical rescue protocol. Lahat ng maritime units ay kumuha ng pinakamalapit na posisyon, naghihintay ng hudyat upang kumilos. Ngunit kailangan nilang kumilos ng may kalkulasyon upang hindi magpanik ang mga salarin at patayin ang biktima bago magtagumpay ang operasyon. Sa likod ng mga eksena, muling binuksan ng kapulisan ang mga file ng kaso ng dalawang babaeng nawala noon na hindi pa nalulutas. Hinala nila na ang dalawang biktima ay malamang na dumaan na sa proseso ng key final extraction. At kung ang parehong pattern ang mangyayari kay Elia, ang gabing ito ay maaaring ang pinakamapagpasyang sandali. Ang Cebu ay binalot ng isang hindi nakikitang pangamba. Ang mga patrol boat ay tahimik na nakatigil, patay ang mga ilaw, handang umarangkada ang mga makina sa loob ng ilang segundo. Lahat ay naghihintay ng utos mula sa command, habang ang buhay ni Elia ay maaaring nakabitin na lamang sa kanyang mga huling hininga. Ang paggalaw ng misteryosong barko na may dalang kulay abong kahon ay papalapit na ngayon sa direksyon ng Olango Island, isang lugar na may malawak na latsean at makitid na mga daanan ng tubig na puno ng hamog. Kilala ang lugar na iyon bilang mapanganib para sa mga barkong hindi kabisado ang ruta at perpektong lokasyon para sa mga ilegal na aktibidad na umiiwas sa pagmamanman ng mga otoridad. Ang Tactical Water Patrol Unit ay nagsimulang kumalat sa magkabilang panig, habang isang infiltration team ang nagpanggap bilang mga mangingisda na sakay ng maliliit na bangka. Naghintay sila ng tamang sandali upang lumapit, ginagamit ang dilim ng gabi bilang kanilang kakampi. Sa Field Coordination Room, maririnig ang tensyon sa boses sa radyo. Target ay mabagal ang galaw. Ang mga escort ay nasa pormasyon pa rin. Naghihintay ng utos mula sa command, sabi ng isang operator. Kasabay nito, nakakuha ng nakakagulat na imahe ang infrared drone na nagbabantay mula sa itaas. Sa gilid ng barko, isang lalaking armado ang nakitang maihawak na electric stun device at paulit-ulit itong itinatapik sa labas ng kahon na para bang nagbibigay ng banta. Paminsan-minsan, ang katawan sa loob ng kahon ay tila tumutugon sa napakahinang paggalaw. Bawat tapik ay parang isang mensahe, huwag subukang lumaban. Samantala, isang bagong impormasyon ang natuklasan ng Digital Forensics Team. Mayroong pangalan ng isang underground na doktor sa listahan ng komunikasyon ng sindikato na may inisyal na I, na dati nang naging wanted ng Interpol. Kilala siyang malupit at nagsasagawa ng mga operasyong medikal sa loob lamang ng ilang oras matapos madukot ang biktima. Kung sangkot si Ises, ang oras para sa kaligtasan ng biktima ay mas lalo pang umikli. Kumuha ang pulisya ng isang team ng mga diver na handang lumusong sa ilalim ng tubig, sinusundan ang barko sa ligtas na distansya. Ang estratehiyang ito ay ginawa upang i-anticipate kung ililipat ng mga salarin ang ruta sa mababaw na lugar na hindi kayang abutin ng malalaking patrol boat. Nang pumasok ang konvoy ng mga barko sa isang mas madilim na bahagi ng katubigan, tuluyan ng pinatay ang mga ilaw ng barko. Ang sitwasyon ay naging tahimik na parang isang bangin na walang katapusan. Tanging ang tunog ng maliliit na alon na humahampas sa katawan ng barko ang maririnig mula sa malayo. Bigla, isang mabilis na utos ang narinig sa radyo. Huminto ang target. Ibinababa ang kahon. C-Team, pumwesto. Ipinakita sa visual ng drone na ibinababa ng mga salarin ang kahon sa isang mas maliit na bangka kasama ang dalawang iba pang lalaki na may dalang malalaking medical bag. Agad na itinulak ang kahon patungo sa isang lumang pantalan na gawa sa kahoy na nasa gitna ng mga bakawan.
Kilala ang pantalan na iyon ng mga residente bilang isang lugar na matagal nang inabandona dahil sa mga misteryosong insidente. Kasabay nito, natuklasan ng Ground Intelligence Team na nakapasok na sa paligid ng lokasyon ang mga bakas ng sariwang dugo sa mga tabla ng pantalan at mga bakas ng maliliit na sapatos na tila kinaladkad. Lahat ng senyales ay nagtuturo na malapit pa rin ang biktima, ngunit nasa kritikal na kondisyon. Napilitang pigilan ng pulisya ang pagsalakay dahil sa kabilang panig ng pantalan ay may isang van na bukas ang pinto. Sa loob nito, makikita ang isang portable na ilaw pang opera at isang mesang gawa sa bakal. Isang emergency operating room na maaaring ilipat ng mabilis. Napakataas ng banta ng eskalasyon. Kung maramdaman ng mga salarin na sila ay napapaligiran, maaari silang gumawa ng marahas na hakbang sa biktima ng walang babala. 12:32 ng madaling araw, nahagip ng drone ang isang kislap ng ilaw mula sa flashlight na hawak ng isa sa mga salarin, itinuturo ang biktima patungo sa van. Dahan-dahang binuksan ang kahon. Isang braso ng babae ang lumabas, napakahina, walang lakas na pigilan ang sarili. Ang sandaling iyon ay agad na nagkumpirma, si Elia iyon. Agad na narinig ang isang matatag na boses mula sa command. Ihanda ang phase isa ng pagsalakay. Magsimula ang countdown mula sa akin. Lahat ng unit, lupa, dagat, at himpapawid ay humigpit sa kanilang mga posisyon. Ang mga hininga ay napigil. Ang mga puso ng lahat ay tila huminto sa pagtibo. Hindi alam ng mga salarin na sila ay napapaligiran na sa gitna ng gabi na magiging saksi sa pinakamalaking pagtugis sa kasong ito. Isang hudyat na lamang ang hinihintay. Ang segundo na magpapasya sa pagitan ng buhay at ng pagkawala ng huling pag-asa. Nagsimula ang countdown. Sa lumang pantalan na napapaligiran ng mga bakawan, hindi na malaya ng mga salarin na bawat galaw nila ay nasa ilalim na ng paningin ng mga otoridad. Ang hangin ng gabi ay mabigat, pinipiga ang bawat segundong lumilipas. 5, 4, 3. Isang salarin ang nakitang nagsisindi ng ilaw pang opera sa loob ng van. Sa loob nito, makikita ang mga kagamitang medikal na maayos na nakahilera, mga steril na scalpel, isang maliit na tangke ng oxygen, at mga reserbang blood bag. Lahat ay tila inihanda para sa isang mabilis na operasyon, isang mapanganib na pamamaraan na maaaring kumitil sa buhay ng biktima sa loob ng ilang minuto. Si Elia ay nasa loob pa rin ng kahon. Ang kanyang katawan ay nakahandusay, mahina. Ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng medical tape. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang paghinga ang nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Paminsan-minsan, tinatamaan ng liwanag ng flashlight ang kanyang maputlang mukha, na para bang isang alarma na paubos na ang kanyang oras. 2. 1. Team, execute. Ngunit bago pa man maibigay ang utos, isang hindi kilalang bangka ang biglang lumitaw mula sa dilim, mabilis na umarangkada at sinira ang pormasyon ng pagbabantay. Nagbigay ng senyas ang bangka gamit ang isang malamlam na ilaw, ang parehong code na nabasa ng cyber team sa naka-encrypt na pag-uusap. Biglang nagbago ang sitwasyon. Huminto ang mga salarin sa kanilang ginagawa at nagbigayan ng senyas. Isang malaking lalaki na pinaniniwala ang lider ng operasyon, ang itinuro ang bangka at sumigaw, nag-uutos na pabilisin ang paglipat. Agad na itinaas ang kahon at kinaladkad patungo sa bagong dating na pangalawang bangka. Napilitang pigilan ng pulisya ang kanilang pagkilos. Kailangan nilang malaman ang tiyak na direksyon ng pagtakas. Kung isasagawa ang pagsalakay habang lumilipat ng bangka ang mga salarin, ang panganib na mahulog ang biktima sa tubig, mabaril, o patayin sa lugar ay napakataas. Naging tensyonado ang command post. Mawawala natin ang target. Kailangan natin ng mas malinaw na visual. Bumaba ang drone, ngunit ang makapal na hamog ay naglilimita sa paningin. Naging mas mahirap subaybayan ang posisyon ng mga salarin dahil sa bilis ng paglipat. Maging ang Yeisham unit ay hindi makalapit dahil sa matapang na amoy ng pampatulog na bumabalot sa lugar. Samantala, narinig ng infiltration unit ang isang maikling pag-uusap sa pagitan ng mga salarin. Naghihintay na ang doktor sa ligtas na lugar. Kung lalapit sila, itapon agad ang bagay. Ang salitang kibagay ay nagpanginig sa lahat ng nakarinig.
Itinuturing ng mga salarin ang tao bilang isang kalakal, hindi isang buhay. 12 oras 57 minuto ng madaling araw. Ang mabilis na bangka na walang pagkakakilanlan ay nasa unahan na ngayon. Samantala, ang unang bangka na may biktima ay nasa likuran nito, na parang isang human shield upang pigilan ang anumang atake. Napagtanto ng pulisya na paubos na ang oras upang kumilos. Ngunit wala pang katiyakan na ang kanilang hakbang ay hindi magdudulot ng trahedya. Sa gitna ng tensyon, isa sa mga intelligence officer ang nagtagumpay na makalapit at nagpadala ng isang audio recording. Bukas ang kahon. Nakikita ko ang biktima. Mas humihina ang paghinga niya. Mukhang may nakakabit na e-drip. Handa na silang umalis ngayon din. Kailangang magdesisyon. Aatake na ba sila agad? O maghihintay hanggang makapasok ang bangka sa isang lugar na mas madaling kontrolin? Ngunit walang anumang babala, muling nagbago ang sitwasyon. Isang tunog ng sirena mula sa malayo ang biglang narinig. Isang residente pala ang aksidenteng nakarinig sa usapan ng pulisya at pinatunog ang alarma sa kanilang fishing village. Nagliwanag ang mga ilaw mula sa ilang bahay malapit sa baybayin. Nagpanik ang mga salarin. Bisto na tayo. Alis na. Agad nilang isinara ang kahon at naghagis ng isang bagay na parang smoke bomb sa tubig. Isang makapal na puting usok ang bumalot sa buong pantalan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malinaw na utos ang narinig mula sa command. Lahat ng unit, maghanda. Hindi na tayo maaaring maghintay pa. Nang gabing iyon, ang pagtugis sa dagat ay naging isang karera laban sa kamatayan na may isang buhay na nasa bingit ng pinakamadilim na banta. At ang operasyon ng pagsagip ay pumasok na ngayon sa pinakamapanganib na yugto. Binalot ng makapal na usok ang pantalan na parang isang kortina na nagtatakip sa buong paningin. Sa loob ng ilang segundo, sinamantala ng mga salarin ang kaguluhan upang tumakas patungo sa bukas na dagat. Ang malakas na ugong ng makina ng bangka ay sumira sa katahimikan ng gabi sa Olango. Gumagalaw na ang target. Lahat ng unit, sundan mula sa silangan. Huwag pakawalan. Mabilis na umarangkada ang mga police patrol boat, sinusuong ang maliliit na alon sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Sa himpapawid, patuloy na sumusunod ang drone, bagamat limitado ang visibility dahil sa usok. Patuloy na ina-update ang mga coordinate ng pagtugis sa pamamagitan ng radyo. Biglang lumiko ang bangka ng mga salarin, pumasok sa isang makitid na daanan sa pagitan ng mga bakawan. Sinadya itong piliin bilang ruta ng pagtakas dahil maliliit at mabilis na bangka lamang ang makakadaan dito. Ang malalaking patrol boat ay napilitang umikot, naghahanap ng alternatibong daan upang hindi sumadsad. Agad na kumilos ang infiltration team na malapit sa lokasyon. Tumalon sila sa isang bangkang pangisda na inihanda na nila, pinaandar ang maliit na makina at humabol ng walang anumang ilaw. Lahat ay tahimik maliban sa tunog ng tubig na mabilis na nahihiwa sa ilalim ng bangka. Sa kabilang banda, hindi rin nagpatinag ang dive team. Lumusong sila sa tubig, lumanggoy at sinundan ang ilalim ng target na bangka, handang magkabit ng isang magnetic tracking device kung papayag ang distansya. Samantala, malabong narinig ang komunikasyon ng mga salarin sa pamamagitan ng interception. Naghihintay ang doktor sa susunod na punto. Huwag tayong mahuli. Kung hahabulin nila tayo, itapon na natin ang bagay ngayon din. Bawat salitang ibagay ay muling nagpapaalala na buhay ng tao ang ipinagbibili sa operasyong ito. Sa wakas, nakakuha ng mas malinaw na visual ang drone. Ang kulay abong kahon na naglalaman kay Elia ay inilagay sa likuran ng bangka, binabantayan ng dalawang armadong lalaki. Si Elia ay lalong humihina. Halos hindi na gumagalaw ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Napakababaw ng kanyang paghinga. 12 oras 58 minuto ng madaling araw. Nasa range na ang tactical shooting team. Ngunit nagbabala ang commander, huwag magpapaputok ng maaaring makapahamak sa biktima. Ilapit muna ang bangka. Ang operasyon ay pumasok sa isang napakadelikadong yugto. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magwakas sa lahat. Biglang nagbago ng direksyon ang bangka ng mga salarin, patungo sa isang napakababaw na bahagi ng tubig.
Sa lugar na iyon, maaaring mapatigil ng mga korales at ugat ng bakawan ang malalaking patrol boat. Sinusubukan nilang putulin ang ligtas na distansya upang mahirapan ang pulisya na makalapit. Ngunit ang ground intelligence na nasa isang watchtower sa gubat ng bakawan ay nakakita ng isang maliit na liwanag mula sa kanang bahagi ng mga salarin. Naghanda pala ang mga salarin ng isang mas maliit na bangkang pangreserba para ilipat ang biktima. Muling naganap ang plano upang maglaho ng bakas. Sinusubukan nilang lumipat ng bangka. Huwag ninyong hayaang may angat ang kahon na iyon. Isang matalas na sitsit ang narinig mula sa himpapawid. Nagpakawala ng warning shot ang isang police sniper, tinamaan ang poste ng bangka ng mga salarin. Nabasag ang kahoy na nagpabigla sa mga salarin at nawalan sila ng balanse. Ang isa sa kanila ay nahulog sa dagat habang ang isa naman ay itinutok ang baril sa drone. Isang putok ang pinakawalan, tinamaan ang isa sa mga pakpak ng drone na nagpayanig dito at naging magalaw ang imahe. Sa gitna ng habulan, isang utos ang biglang narinig sa radyo. Gumagalaw ang kahon. Maaaring mahulog ang biktima. Lumapit ngayon na. Ngayon na. Pinabilis ng kapitan ng patrol boat ang takbo ng sukdulan. Bagamat napakataas ng panganib na bumangga ang bangka sa mga ugat ng bakawan, ang mga pira-pirasong kahoy at tubig ay humahampas sa mukha ng mga tauhan na handang tumalon anumang oras. Ilang metro na lang, papalapit na ang distansya. Ngunit, biglang huminto ang patrol boat ilang metro na lamang mula sa bangka ng mga salarin. Sa likuran ng bangkang iyon, si Elia ay nakahandusay, mahina, habang isang skalpel ang nakatutok sa kanyang liig na basa ng pawis at tubig dagat. Ang salarin na maihawak ng skalpel ay mukhang nagpapanik, ang kanyang mga mata ay mailap, ang kanyang paghinga ay mabilis. Huwag kayong lalapit. Umatras kayo o mamamatay ang babaeng ito ngayon din. Ang sigaw na iyon ay umalingaw-ngao sa madilim na katubigan ng Ulango. Lahat ng pulis ay natigilan. Ang mga kamay ay nasa ere, ang mga baril ay nakatutok pa rin, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na pumindot ng gatilyo. Itinaas ng field commander ang isang megaphone. Ang kanyang boses ay matatag ngunit kontrolado. Hindi kami lalapit. Ibaba mo ang kutsilyo. Hayaan mo kaming makipag-usap. Walang sagot. Lalo pang diniinan ng salarin ang skalpel sa balat ni Elia. Isang manipis na pulang linya ang lumitaw. Nagsimulang dumaloy ang dugo. Mahinang umungol si Elia. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata, kahit na ang kanyang kamalayan ay halos wala na. Samantala, sa harap ng bangka, dalawang iba pang miyembro ng sindikato ang nakitang gumagawa ng isang emergency call gamit ang isang satellite device. Agad na nahagip ng cyber police ang signal at na-trace ang direksyon ng tawag. Ang lokasyon ay nagtuturo sa isang lihim na pasilidad medikal sa isang industrial area sa silangang Mandaue na kilala bilang TB Negatibo Sham Laboratory, isang lugar ng mga biological experiment na ipinasara ng gobyerno ilang taon na ang nakalipas dahil sa mga malubhang paglabag sa etika. May napagtanto ang hepe ng TIFE. Hindi lamang kinidnap ng sindikatong ito para sa mga organ, maaari rin silang nagsasagawa ng mas mapanganib na iligal na eksperimentong medikal. Muling napuno ng mabilis na koordinasyon ang radyo. Ground unit, tumungo sa Negatibo Sham Laboratory. Maghanap ng ebidensya ng iba pang biktima. Ang prioridad sa dagat ay mananatiling ang pagsagip sa pangunahing biktima. Sa ibabaw ng bangka ng sindikato, lalong tumindi ang tensyon. Ang salarin na maihawak ng skalpel ay nagsimulang pagpawisan ng husto. Alam niyang sila ay napapaligiran na. Sarado na ang lahat ng daan para sa pagtakas. Bigla siyang nagsalita, sa pagkakataong ito ay nanginginig ang boses ngunit puno ng puot. Akala ninyo pera lang ito. Hindi ninyo alam kung sino ang kalaban ninyo. Kami ay mga maliit na kamay lamang sa isang mas malaking katawan. Ang pangungusap na ito ay tila nagbibigay ng larawan na may isang taong mas makapangyarihan sa likod ng buong operasyon ng organ trafficking. Isang taong hindi pa nagagalaw ng batas. Isang taong kumikilos sa dilim. Samantala, si Elia ay nagpapakita ng mga senyales na malapit ng mawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay napakabagal kumurap. Ang kanyang paghinga ay putol-putol.
Ang ehi drip na nakakabit pa rin sa kanyang kamay ay tumutulo na may hindi na regular na ritmo. Sumugal ang field commander. Maghahanda kami ng bangka para sa inyo. Gusto lang naming ligtas ang babae. Lumingon ang salarin, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng hinala. Akala ninyo tanga ako. Sa oras na ibigay namin siya, patay kami. Lalong naging kritikal ang sitwasyon. Lalo pang diniinan ang scalpel sa balat ni Leah. Nagpigil ng hininga ang mga pulis. Bigla, mula sa kanang bahagi ng bangka, isa sa mga salarin ang nadulas dahil sa maliit na alon na humampas sa gilid ng bangka. Nabitawan niya ang malaking medical bag na dala niya. Bumukas ang bag, naglabas ng mga dokumento at mga larawang medikal na mukhang mga talaan ng mga ilegal na operasyon sa mga naunang biktima. Ang mga mukha ng mga babaeng nawala sa mga nakaraang buwan. Sa gitna ng mga nakakalat na papel, isang intelligence agent ang sumigaw ng isang bagay na nagpatahimik sa lahat ng unit. May larawan ng doktor, inisyal na SS. Siya ang salarin sa mga kaso sa Maynila at Davao. Muling lumitaw ang pangalang Ethan, ang international fugitive na kilala sa kanyang kalupitan sa bawat iligal na operasyon. Ngayon, lahat ay kumbinsido na hindi ito ang katapusan ng kaso, kundi isang pinto patungo sa isang mas malaking kriminal na network. Ang salarin na maihawak ng scalpel ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang communication device at pinilit ang isang tao sa kabilang linya na magpadala ng tulong agad. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay nagdulot sa kanya ng takot. Nabigo ang operasyon. Burahin ang lahat ng bakas, kasama ang mga saksi. Natigilan ang salarin. Napagtanto niyang handa silang isakripisyo ng kanilang mga amo. Bigla siyang sumigaw sa takot. Pasasabugin nila ang bangkang ito. Umalis na kayo. Ang mga salarin sa bangka ay agad na tumalon sa tubig, lumangoy patungo sa gubat ng bakawan upang tumakas. Tanging ang salarin na maihawak kay Leah ang nanatili. Naguguluhan kung lalaban o tatakas. Natigilan ang mga pulis sa isang nakakatakot na posibilidad. Kung talagang may bomba sa bangka, ilang segundo na lang ang natitira. Samantala, si Elia ay nakatingin lamang sa kalangitan na para bang nasa hangganan na ng buhay at ng tuluyang pagkawala. Ang tunog ng pagtampisaw ng tubig ay paulit-ulit na narinig habang ang huling dalawang salarin ay desperadong tumalon sa madilim na katubigan, iniwan ang pangunahing bangka. Lumangoy sila patungo sa gubat ng bakawan nang hindi man lang lumingon. Tila alam nila kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang segundo. Ang salarin na maihawak pa rin kay Leah ay tila nawala ng direksyon. Lumingon siya sa kanan at kaliwa, napagtantong iniwan na siya. Nanginginig ang scalpel sa kanyang kamay. Ang banta na dati ay napakatatag ay naging isang nakakatakot na kawalan ng katiyakan. Huwag. Huwag kayong lalapit. Ayokong mamatay ng ganito. Putol-putol ang boses ng salarin sa gitna ng hagibis ng hangin at tunog ng maliliit na alon. Ang takot ay nagsimulang lamunin siya, mas malaki pa kaysa sa masamang intensyon na dati niyang ipinakita. Sa Field Command Post, nagbabala ang isang bomb disposal expert sa radyo. Kung talagang may time trigger device dyan, anumang vibration o putok ay maaaring mag-trigger ng pagsabog. Lahat ng unit, kumilos ng maingat. Napakaingat. Ang mga otoridad ay nahaharap ngayon sa dalawang panganib, ang buhay ni Elia at ang posibleng pagsabog ng bangka. Samantala, ang drone na nananatili pa rin sa ere ay nagtagumpay na iskan ang likuran ng bangka. May isang itim na bag na nakatali ng bakal na lubid sa poste ng bangka. Sa bag, may isang pulang indicator light na kumikislap. Ito ay isang klasikong senyales ng isang improvised explosive device na handang sumabog anumang oras. Ang mga divers sa ilalim ng tubig ay dahan-dahang lumapit, sinusubukang alamin kung maaaring tanggalin ang bag nang hindi nagtitrigger ng pagsabog. Ngunit bawat sentimetro ay parang isang paghamon sa kamatayan. Sa ibabaw ng bangka, lalong nawawalan ng malay si Leah. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumuipikit. Ang AC drip ay halos ubos na. Ang kanyang paghinga ay napakahina, na parang huling lakas na sumusubok kumapit sa pagitan ng buhay at dilim. Muling sinubukan ng field commander na makipag-usap, sa pagkakataong ito ay mas mahinahon, mas makatao. Makinig ka, maaari ka pang makaligtas. Ibaba mo ang kutsilyo.
Ilalabas ka namin dito. Ngunit umiling ng malakas ang salarin, ang kanyang mukha ay maputla. Hindi. Hindi ninyo naiintindihan. Lagi silang may mata. Kahit natutulog ako, binabantayan nila ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpapakita na ang sindikato ay may mas malawak na kapangyarihan kaysa sa isang grupo lamang ng mga operatiba. Itinatanim nila ang takot hanggang sa buto ng mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Biglang mas bumilis ang pagkislap ng indicator light sa itim na bag. Isang maliit na alarma ang marahang narinig. Beep. 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 Agad na sumigaw ang bomb expert sa radyo. Nagbago ang indicator. Mabilis ang timer. Wala na tayong 1 minuto. Lahat ng unit ay biglang kumilos ng walang pag-aalinlangan. 2 diver ang umakyat mula sa gilid ng bangka at direktang tumalon sa likuran, sinusubukang tanggalin ang bomba. Ngunit nakita ito ng salarin na may hawak kay Leah at nagpanik. Tigil! Huwag ninyong hawakan yan. Sabi ko tigil. Lalo niyang idiniin ang scalpel sa leg ni Leah. Isang linya ng dugo ang bahagyang humaba. Kung mamamatay ako, mamamatay din siya. Inihagis ng commander ang kanyang baril sa sahig ng patrol boat, ang 2 kamay ay nasa ere. Tingnan mo ako. Walang magpapaputok ng baril. Pakiusap, tingnan mo ang biktima, wala na siyang oras. Natigilan sandali ang salarin. Ang kanyang tingin ay napunta sa maputlang mukha ni Leah. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw na parang may sinusubukang sabihin. Ngunit walang boses na lumabas. Sa screen ng drone, ang indicator ng bomba ay kumikislap na ngayon ng doble ang bilis. Bip 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 bip. Nagpanik ang bomb expert. Kung umabot ang timer sa final phase, hindi na mapipigilan ang automatic trigger. Segundo na lang ang natitira. Habang naguguluhan ang salarin, lahat ay nasa matinding tensyon. Nagkatinginan ang mga pulis sa patrol boat. Alam nilang kailangan ng magdesisyon. Iligtas si Leah at lahat ng miyembro o isugal ang kanilang mga buhay sa isang pagsabog na maaaring mangyari anumang oras. Sa gitna ng kaguluhan, bahagyang bumukas ang mga mata ni Leah para lamang makita ang madilim na kalangitan na walang bituin. At nang gabing iyon sa Olango, huminto ang paghinga ng mundo, naghihintay sa isang pinakamapanganib na desisyon sa operasyong ito. Ang sitwasyon sa Olango ay naging isang karera laban sa oras. Ang indicator light sa itim na bag na pinaghihinala ang bomba ay patuloy na kumikislap ng mabilis. Bawat BP ay parang isang countdown patungo sa trahedya. Ang mga diver sa likuran ng bangka ay tahimik ngunit mabilis na kumikilos. Sinusubukan ng kanilang mga kamay na hanapin ang pangunahing buhol ng bakal na lubid na nagtatali sa bomba. Ngunit bawat paggalaw ay maaaring magdulot ng nakamamatay na vibration. Sa ibabaw ng bangka, lalong nawawala ng kontrol ang salarin na may hawak kay Leah. Ang kanyang kamay na may hawak na scalpel ay nanginginig ng husto. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang pawis. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dagat na parang umaasa sa tulong na hindi na darating. Sinubukan ng field commander ang huling estratehiya, psychological negotiation. Tingnan mo ako. Pareho tayong tao. Natatakot kang papatayin kanila, hindi ba? Hayaan mo kaming protektahan ka. Pero para doon, kailangan mong bitawan ang kutsilyong iyan. Nagtiimbagang ang salarin. Ang kanyang puso ay watak-watak sa pagitan ng takot sa kanyang amo at takot na mamatay sa pagsabog dito. Walang makakaprotekta sa amin mula sa kanila, putol-putol niyang sabi. Walang sinuman. Hindi ninyo alam kung ano ang mga nakita namin. Sa gitna ng pag-uusap, nakakuha ng audio connection ang cyber investigators mula sa naiwang satellite device ng isa pang salarin. Inihayag sa recording ang kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng leader. Dapat matapos na ang lahat bago dumating si Evie. Riven F. Burahin ang ebidensya at lipulin ang mga saksi. Chay. Riven F. Agad na nakilala ng intelligence ang pangalan, pinaikli bilang Ephes, ang pangunahing utak ng operasyon ng organ trafficking na hinahanap ng Interpol sa loob ng maraming taon. Malinaw na ngayon na ang operasyong ito ay isa lamang sa mga sanggay ng network ni Ephes,
at si Ilya ang huling kalakal sa delivery ngayong gabi. Samantala, nagsimulang mawalan ng oxygen si Ilya. Ang AC drip na nakakabit sa kanya ay tumigil na sa pagtulo. Ang kanyang mababaw na paghinga ay nagdudulot ng isang paos at putol-putol na tunog. Bahagyang bumukas ang kanyang mga mata, nakatingin sa langit na may malabong pananaw, naghahanap ng pag-asa. Nagpadala ng senyas ang mga diver gamit ang kamay, ang bomba ay may 2 layer ng trigger. Kung mabigo ang pagdisable sa pangunahing trigger, otomatikong mag-a-activate ang backup trigger. Sa madaling salita, walang puwang para sa pagkakamali. Sa mga segundong iyon, ang police sniper sa patrol boat ay nasa perpektong posisyon na. Ang kanyang target ay ang pulso ng salarin na may hawak ng scalpel. Ngunit ang utos na bumaril ay hindi maaaring basta-basta ibigay. Sa wakas, nagbigay ng isang matinding opsyon ang commander. Kapag dumating ang pagkakataon, bumaril para protektahan ang biktima. Huwag mag-atubili. Nagsimulang umiyak ang salarin. Purong takot ang makikita sa kanyang mukha. Hindi sila titigil sa pagtugis sa amin. Gusto ko lang mabuhay. Sa parehong sandali, biglang humampas ng mas malakas ang isang alon sa gilid ng bangka. Nataranta ang salarin at halos mawala ng balanse. Nadulas ang scalpel, gumalaw pa palapit sa lig ni Ilya. Sa isang iglap, nagdesisyon ang sniper. Bang! Isang putok ang sumira sa katahimikan. Mabilis na tumagos ang bala sa gabi. Nahulog ang scalpel sa sahig ng bangka. Sumigaw ng malakas ang salarin, hawak ang kanyang duguan na kamay. Agad na tumalon ang mga pulis sa bangka ng mga salarin. Dinakip nila ang salarin at hinila si Ilya palabas ng kahon. Ngunit ang tagumpay na iyon ay panandalian lamang. Ang bomba sa likuran ng bangka ay biglang naglabas ng isang high-frequency na sirena. Tiit, tiit, tiit. Ang pulang indicator light ay naging puti, tuloy-tuloy na nakasindi. Sumigaw ang bomb expert sa radyo. Iyan ang senyales ng activation ng pangalawang trigger. Sasabog iyan anumang oras. Umatras. Umatras ngayon. Ang mga pulis na maihawak kay Ilya ay sinubukang iangat ang kanyang katawan ng mabilis patungo sa patrol boat. Ngunit ang kanilang mga paa ay sumabit sa isang lubid, at ang kahon kung saan naroon ang biktima ay humarang sa daan. Sumigaw ang lahat sa takot. Lalong lumakas ang hampas ng alon sa bangka. Ang mga segundo patungo sa pagsabog ay tila mas bumibilis. Bilisan ninyo! Iakyat ang biktima. Sasabog na ang bangka. Ngunit lalong humigpit ang lubid na nakapulupot sa paa ng isang tauhan at nagsimulang tumagilid ang bangka. Tila pinagtatawanan sila ng oras. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, sa loob ng mga segundong parang isang siglo, ang buhay ni Ilya at ng kanyang mga tagapagligtas ay nasa pagitan ng pag-asa at ng isang malakas na pagsabog na naghihintay na lamang sumiklab. Ang bomba sa likuran ng bangka ay lalong lumakas ang tunog. Ang high-frequency na sirena ay patuloy na umaalinggaw sa ibabaw ng tubig. Tiit. Sinubukan ng rescue unit na maihawak sa katawan ni Ilya na iangat siya papunta sa patrol boat. Ngunit ang bakal na lubid na nakapulupot sa kanyang bukong-bukong ay mahigpit na sumabit sa bakal ng kahon. Ang sitwasyon ay umabot sa sukdulang krisis. Sa gitna ng kaguluhan, isang diver ang lumitaw mula sa likod ng bangka. Gamit ang isang portable hydraulic cutter, pinutol niya ang bakal na lubid sa isang malakas na galaw. Naputol ang lubid. Agad na sinamantala ang pagkakataon. Iangat ang biktima. Iangat ngayon. Sama-samang inangat ng ilang tauhan ang katawan ni Ilya papunta sa patrol boat. Nang lahat ay makasakay na, sumigaw ang commander, ilayo ang bangka. Full reverse. Umarangkada ang makina ng patrol boat, mabilis na lumayo. Ilang segundo lamang ang lumipas nang dumating ang alon ng pagsabog. Boom! Isang malakas na tunog ang sumira sa gabi. Isang malaking apoy ang sumambulat mula sa bangka ng mga salarin. Nyanig ng pagsabog ang tubig sa paligid at pinag-ugoy-ugoy ang patrol boat. Nagbagsakan ang mga pira-pirasong kahoy at metal sa paligid nila. Sinira ng pagsabog ang buong bangka ng sindikato, kasama ang bawat ebidensya na naiwan doon. Ang mga salarin na tumakas sa tubig ay agad na hinabol ng dive unit at matagumpay na nadakip isa-isa.
Tiniyak ng kapulisan na nailigtas si Elia. Bagamat nasa napakakritikal na kondisyon, agad siyang isinugod sa Cebu City Medical Center para sa agarang atensyong medikal. Kinaumagahan, ang kaso ay naging pambansang balita. Nagdaos ng isang espesyal na press conference ang hepe ng TISE. 5 salarin ang matagumpay na naaresto. Ang mga ebidensya ng iligal na medikal na kagamitan ay nakuha. Ang lokasyon ng NIE negatibo siyam laboratory ay ni-raid at isinara. Samantala, ang utak ng sindikato na may inisyal na SS, na pinaghihinala ang pinuno ng isang international na network ng organ trafficking, ay idineklarang isang priority fugitive at tinutugis na kasama ng Interpol. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang pamilya ng biktima matapos ang isang gabing puno ng kawalan ng katiyakan. Tumulo ang luha ni Marco Reyes nang makita niyang nagpakita ng maliit na reaksyon ang kanyang asawa sa intensive care unit. Ang mahalaga, ligtas si Elia. Salamat sa lahat ng tumulong. Tinanggap ng mga taga Cebu ang balita nang may pasasalamat at panibagong pag-iingat. Nanawagan ang kapulisan sa publiko na manatiling mapagmatsyag, lalo na ang mga babaeng nagtatrabaho hanggang gabi. Ang kaso na sa simula ay halos walang bakas ay nagbukas sa isang malaking kriminal na network na matagal nang kumikilos sa dilim. Patuloy na pinalawak ang investigasyon upang matiyak na wala ng iba pang biktima na mabibitag sa karumal-dumal na krimeng ito. At sa araw na iyon, ang Cebu ay hindi na lamang naghihintay ng himala, kundi nasaksihan ang isang tunay na pagsagip. Ang kaso ng pagdukot sa isang batang ina ay sa wakas ay nalutas matapos ang isang dramatikong operasyon sa katubigan ng Olango. Nanatiling isang aral ang kwento ni Elia, isang paalala